Nagsisimula ang ating kwento sa isang kasalan. Nagchichismisan ang mga bisita. Kalagitnaan, nalaman ng bida natin na ginagamit lang siya ng mapapangasawa niya. Magpapaliwanag pa dapat ang lalaki, pero huli na ang lahat. May matandang lalaking biglang sumulpot. Kakilala pala siya ng ating bida dahil nung inatake sa puso ang matanda, si Ken ang tanging tumulong sa matanda. Nakikinood lang ang ibang tao dahil akala nila isang gimmick lang ito. Nagalit ang matanda at sinabihang hindi nararapat si Ken sa pamilya nila. Nagalit ang nanay ng groom sa matandang lalaki. Papaalisin na sana nila ang matandang lalaki nang humarang si Ken at siya ang natamaan. Napuno si Ken at nag-walk out. Hinubad nito ang suot niyang wedding gloves. Umakyat ito sa taas ng stage at sinabi sa lahat na kinakansela na niya ang kasal nila. Samantala, ito na ang ating bidang lalaki, si Mr. Gu. Abala siya nang biglang tumunog ang phone niya at ang lolo niya ang tumatawag. Sinabihan siya nito na puntahan siya agad. Mabilis din siyang umalis dahil sa pag-aalala sa kalusugan ng lolo niya. Nakarating siya agad at maayos lang ang lolo niya. Pinakilala ng lolo niya si Ken. Sinabihan sila ng lolo niya na magpakasal. Agad silang tumanggi dalawa dahil hindi naman nila kilala ang isa't isa at kagustuhan lang ito ng lolo nila. Nagpasalamat si Ken sa nagawa ng matanda sa kanya. Ang sabi ng matanda ay bibigyan siya nito ng bahay, sasakyan at 1 milyon. Nataranta si Yuanzo dahil naisip niyang gold digger si Ken. Humingi siya agad ng tawad sa inasal ng lolo niya at sinabihang may Alzheimer's disease ito. Habang nagsisinungaling si Yuanzo, panay naman ang kurot sa kanya ng lolo niya. Naputol ang pag-uusap nila nang may tumawag kay Ken. Binalita sa kanya na kailangan maoperahan ng lola niya. Para maoperahan ng lola niya ay kailangan niya ng malaking pera. Samantala, hindi pa rin tapos si Mr. Gu at ang lolo niyang magtalo. Sinabi ng lolo niya na alam nito ang ginagawa niya. Sinabi din ng lolo niya na utang na loob niya ang buhay niya kay Ken. Pumayag si Ken na ikasal para sa dowry. Magagamit niya ito panggamot sa sakit ng lola niya. Natutuwang umalis ang matandang lalaki. Nahihiyang siningil ni Ken si Mr. Gu sa dowry ng kasal nila. Naisip ni Mr. Gu na mukha nga talaga siyang pera. Sinenda niya ang pera at mamaya na lang niya iisipin ang lolo niya. Nagulat si Ken sa bilis ng pagdating ng pera. Agad siyang nagpasalamat. Hindi makapaniwala ang dalawa na kinasal na talaga sila. Sumulpot na naman ang lolo nila at kinuha ang marriage certificate nila. Siya na daw muna ang magtatago ng marriage certificate nila. Dagdag na paalala ng lolo nila ay dahil mag-asawa na sila,
umaasa siya ng apo sa kanilang dalawa. May binigay na jade bracelet ang matandang lalaki kay Kian-Kian. Tumanggi si Kian-Kian dahil sa hiya, pero wala na din siyang nagawa dahil sinuot na ito sa kanya. Nagpaalam na ang lolo nila. Pipigilan pa sana nila ito. Aalis na si Mr. Gu kaya tinanong siya ni Kian-Kian kung saan siya pupunta. Maghahanap daw ito ng trabaho. May motor si Kian-Kian kaya balak niyang iangkas si Mr. Gu. Pasakay na sana si Mr. Gu sa kotse nang dumaan si Kian-Kian at hinahanap siya. Nagtago ito habang hinahanap siya ni Kian-Kian. Agad na nagtanong ang sekretary niya kung sino yun. Sinagot naman ni Mr. Gu na misis niya. Nagulat ang sekretary sa narinig. Samantala, sa opisina ay nagchichismisan ang mga babaeng to. Napansin ng kaibigan ni Kian-Kian na namumutla ito dahil sa pagod at antok sa pagbabantay nito sa lola niya sa ospital. May make-upan sana siya nung dumating ang istriktong manager nila. Agad na umalis sila at naiwan si Kian-Kian sa pantry. Binuhusan si Kian-Kian ng tubig ng manager niya. Nagalit si Kian-Kian pero patuloy lang ang manager niya sa pang-iinsulto sa kanya. Pinatawag si Kian-Kian sa opisina dahil inakusahan siya ng plagiarism sa design. Hinarap niya ang manager niya at sinabing ninakaw nito ang design niya, na agad na tinanggi ng manager niya. Makikita dito ang araw na ninakaw ng manager ang design ni Kian-Kian. Binaliktad ng manager si Kian-Kian. Biglang dumating si Mr. Gu sa eksena. Nagmadali ang boss nila na batiin ang bisita. Tinanong ni Kian-Kian kung sino talaga ang mister niya. Agad na tinanggi ni Yuanzo at sinabing sekretary lang siya ni Mr. Gu. Pinakilala niya ang sekretary niya bilang si Mr. Gu. Madali na umarte ang sekretary ni Mr. Gu at nagpakilala sa kanila. Nagdahilan ng manager sa kanila na hindi niya kinopya ang design ni Kian-Kian. Inabot ng manager ang sample design. Nagsalita si Mr. Gu at sinabing ang design ay kay Kian-Kian. Tinanong ng manager paano niya nasabi at ang sagot niya ay dahil mister siya nito. Kaya nakita na niya ang design noon. Natawa ang manager sa narinig. Nagmatapang ang manager at sinabihang hindi dapat sumasali sa usapan ang mga sekretary. Sabi ni Mr. Gu ay dapat ipatanggal ang manager at dapat ay masibak sa pwesto ang boss nila. Nagmadali na lumapit ang manager para humingi ng tawad dahil ayaw nitong matanggal. Pati na rin ang boss ay nagmakaawa na wag tanggalin. Binigyan nila ng increase si Kian-Kian. Laking tuwa ni Kian-Kian at nagpasalamat ito agad. Nagpasalamat si Kian-Kian sa asawa niya. Ang sabi ni Yuanzo ay hindi pa siya regular at talagang mabait lang talaga si Mr. Gu. Nag-usap sila tungkol sa kasunduang kasal at nilinaw ni Mr. Gu na walang namamagitan sa kanila.
Sa bahay ay naiinis pa rin si Kian sa nangyari nung may biglang nag-doorbell sa bahay niya. Nung binuksan ni Kian ang pinto ay nagpumilit ang ex niyang makapasok sa bahay niya. Wala na siyang nagawa at tuluyan na niya itong pinapasok. Gusto nitong makipag-usap sa kanya pero hindi siya nito madala sa maayos na usapan. Samantala, sa bahay ng mga Gu, pinapalaya si Mr. Gu ng lolo niya. Dahil daw ay may asawa na ito at dapat lang na sumama sa asawa niya. Nagpupumigla si Kian sa gagawin ng ex niya. Si Mr. Gu ay malapit na din sa bahay niya. Unti-unting nanghina si Kian sa lason. Nagtaka si Mr. Gu kung bakit hindi nakalak ang pinto sa bahay ni Kian. Nakapasok na si Mr. Gu pero ang ex si Kian ay pilit siyang hinuhubaran. Pinigilan siya agad ni Mr. Gu. Sinubukan siyang gisingin nito. Tatayo pa dapat ang lalaki, pero nasipa siya ni Mr. Gu at napaupo. Hindi pa natauhan ng lalaki, kaya binugbog pa siya lalo ni Mr. Gu. Dumating ang sekretary ni Mr. Gu. Nagmadali ang lalaki na magmakaawa sa sekretary. Ngiting gulat ng lalaki na yumuko ang sekretary kay Mr. Gu. Natigilan sila nang nagsalita bigla si Kian tungkol sa utang nito sa kanya. Naiinitan si Kian dahil sa lason. Agad niyang hinalikan si Mr. Gu. Laking gulat ni Mr. Gu sa ginawa ni Kian. Sinubukan siyang gisingin nito pero ayaw magpatinag ni Kian. Nagdudusa pa rin ito sa init. Umabot sila sa banyo na di pa rin mapakali si Kian. Binuhusan siya ng tubig ni Mr. Gu para mahimasmasan. Nagpaliwanag si Mr. Gu sa nangyari. Naghintay sa labas si Mr. Gu. Natulala siya sa ganda ni Kian. Tinanong niya ito kung kumusta ang pakiramdam nito. Nagpasalamat lang si Kian at nag-offer na pwedeng makitulog si Mr. Gu sa kanya bilang pasasalamat. Nagbatian sila ng good night at sabay na kinilig. Kinabukasan, sinabihan ni Mr. Gu ang driver na wag na siyang sunduin at baka makita sila. Dumating si Kian kaya mabilis niyang pinaalis ang driver niya. Nagtanong si Kian kung may kakilala ba siyang mayaman. Sinabihan ni Kian si Mr. Gu na umangkas na dahil malilate na sila.
Iniwanan ng baon ni Kian si Mr. Gu na siya namang kinainggit ng sekretary niya. Habang nasa meeting ay napansin ng mga empleyado ni Mr. Gu na nagbago ang aura nito. Tinapos na ni Mr. Gu ang meeting at lumabas ito. Tumingin sa bintana ang mga empleyado. Nasa baba si Kian naghihintay kay Mr. Gu. Binigay ni Mr. Gu ang jacket niya dahil malamig. Tinikman ni Mr. Gu ang luto ng misis niya. Nag-uusap sila tungkol sa baon. Napansin ni Mr. Gu na siya lang ang may baon. Sinabi ni Kian na nagtitipid siya para mabalik niya ang pera na hiniram niya kay Mr. Gu. Naglabas ng black card si Mr. Gu at binigay sa misis niya. Tumanggi pa ito pero nagpumilit si Mr. Gu. Nagsabi ito na mag-asawa naman na sila kaya hindi ito dapat mag-alala. Kinabukasan, inaya ni Kian si Mr. Gu na mag-shopping dahil binayaran na daw siya sa utang ng ex nito. Sa mall, sinalubong sila ng isang sales lady. Bibili na sana sila ng damit nang biglang dumating ang manager ni Kian at ang kaibigan nito. Ininsulto sila at pinahiya ng mga ito. Sinabihan sila ng mga ito na umalis dahil wala silang pambili. Pati ang mga sales lady ay inapi na din sila at gusto silang paalisin sa shop. Dumating ang manager ng store at di nag-atubiling awatin sila. Inayos ng manager ang sitwasyon dahil kilala nito si Mr. Gu. Samantala, sa office nila ay inapi na naman ng manager si Kian. Nasa isang party sila na nagkasagutan na naman si Kian at manager niya.
Napansin ng manager na may suot si Kian Kian na jade pendant. Kinuha nito ang jade pendant at sadyang hinulog kaya nasira ito. Nagalit si Yuanzo at pinagbayad ang manager. Nakabalik na ang ex ni Yuanzo na matagal na siyang iniwan. Sa isang party ay tinutulungan lang ni Yuanzo ang ex niya na mahuli sila ni Kian Kian. Nag-walkout si Kian Kian at umuwi. Agad siyang sinundan ni Yuanzo sa bahay nila. Gusto nitong magpaliwanag at humingi ng tawad sa kanya. Sa opisina nila ay pinuntahan ni Yuanzo si Kian Kian.
Sa bahay, kinausap ng lolo ni Yuanzo si Kian at umaasa itong magkakaayos pa sila. Napaisip din si Kian kung anong gagawin niya. Kinidnap si Kian ng baliw na ex ni Yuanzo. Nagmamadali si Yuanzo na hanapin si Kian. Pagdating nila ay tumakbo si Yuanzo at pinigilan si Yushi. Nakawala si Kian at tumakbo agad kay Yuanzo. Hinawakan nila agad si Yushi at nahulog ang patalim. Nag-aalala na tinanong ni Yuanzo kung maayos lang ba si Kian. Nagpupumigla si Yushi at nakawala ito. Nasaksak niya sa likod si Yuanzo. Gusto ni Kian bumaba dahil may sugat si Yuanzo, pero ayaw nito. Naisugod sa ospital si Yuanzo dahil sa labis na pagdudugo. Nagising si Yuanzo at agad na humingi ng tawad kay Kian. Binalita din ng doktor na magiging maayos din ang kalagayan ni Yuanzo. Sa bahay, nangako si Yuanzo na hindi na siya maglilihim pa ulit kay Kian. May pinakita ito kay Kian. Laking gulat ni Kian na makita na binigyan ni Yuanzo ang properties nito. Binuhat siya ni Yuanzo at sinabing itutuloy na nila ang naudlot na nangyari sa kanila.
Naghalikan ng mag-asawa. Kinabukasan, tinuloy ng lolo nila ang pagbibigay ng bahay, kotse at pera kay Kian Kian at namuhay sila na masaya.